So, good afternoon, ma'am. So we are the researcher from the Vitalad ICC quiz. So first, I have to introduce myself. I'm Angelo Andal. So, I'm Julian Macasero po. And I am King Clyde Roasa. So, our research entitled Bachelor of Technology and Livelihood Education as Alternative Pathway in Pursuing Career Basis for an Informative Website. Before we proceed to the actual interview, let me just remind you that the interview will be recorded so that to assure that the confidentiality of the interview will remain to the respondent and to the researcher. Okay na po ba, ma'am? Yes po. So, ma'am, may I know your full name po? Ano po? Ano po? Rose Batarina Mendoza. Age po? 18 po. Email. So, year 11? First year? First year. So, Vitalad specialization po? From Economics and the Hindi po ba tumawa-tawa dyan? Hindi naman. ICT? Yes po. Ay, hindi po. Ako, economics pa. Nung senior high school ka, ma'am, anong track yung tinake niyo po? Ano po? Ano ba nga? TBL. Kala ko TBL. Admission status po, DPWAS or DPO consideration? po. So, first choice niyo po ang Vitalad, yes or no? Hindi po. Ayoko po. So, ano po yung first choice niyo? B.Ed po. So, now proceed po tayo sa question. Factors influencing enrollment in Vitalad. So, first question, how did the respondent first learn about the Vitalad program prior to enrollment? Paano mo unang nalaman ang tungkol sa kursong Vitalad bago ka mag-enroll? Ano po, meron pa akong kaibigan dati, pero kaibigan ko pa rin siya ngayon. Ano po, yun po yung course na nakuha niya. And, sabi ko wala po akong choice, kaysa umuwi ako ng luhaan. Hindi, kinuha ko na rin po, kahit di ko gusto. Okay. So, next po, what factors influence the respondent's decision or acceptance to enroll in the Vitalad program? Ano yung dahilan mo kung bakit mo napili mag-enroll sa kursong Vitalad? Dahilan? Wala po akong malalim na dahilan. Basta lang po. Basta wala po akong choice, wala pong dahilan na akong masasabi. How did the respondent admission status, which is DPWAS, affect their feelings and expectation about the program? So, paano naka-apekto yung admission status mo, which is DPWAS, sa iyong naramdaman o inaasahan mo dito sa kursong Vitalad? I think po parang hindi ko deserve. Wala akong matugo. Next po, before enrollment, what was the respondent understanding of the Vitalad program in terms of curriculum, specialization, and career opportunities? Bago ka mag-enroll, ano yung alam mo tungkol sa Vitalad? In terms sa curriculum, specialization, and career opportunities. Ano po, nung una pong akala ko po siya ay more on aral-aral lang. Yung po pala, maraming sakop siya. Like, yun nga po, kagaya ng mga actual, kagaya dun sa inauwan, ano ba yun? Industrial arts. Opo, industrial arts. Napakarami po palang sakop. Akala ko lang basta HE lang. Yung pala, napakadami po. So, what information about the Vitalad program does the respondent think was missing or unclear during the admission process? May mga impormasyon ba tungkol sa Vitalad na sa tingin mo ay kulang o hindi malinaw noong admission process? Yung ano po, ano ba yan? Parang wala po, alam ko siya dati. Pero, hindi ko po alam. Wala ko. Ano po, bago nga May mga impormasyon ba tungkol sa Vitalad na sa tingin mo ay kulang or hindi malinaw nung mismong admission process? Kagaya nga po ng sabi ko kanina, ang pagkakaalam ko lang po siya, more on lang. Yung aral-aral, walang ibang gagawin, yung pala pa yung marami pong sakop. So, next po. What were the respondent main sources of information about the Vitalad program prior to enrollment? One of the example is school orientation, family members, peers, online sources, or the admission process. Saan mo pangunahing nakuha yung impormasyon tungkol sa Vitalad? Example po is school orientation, family members, peers, online sources, or the admission process. Saan mo po pangunahing nakuha yung impormasyon tungkol dun sa Vitalad? Kung Yung, sa school
orientation na po, family members, sa peers or friends, Sa online friends po. sources, or the admission process. Sana po sa kaibigan. Peers. So next po. Akala ko friends. So, proceed po tayo next sa BTLED as a career pathway and life experience. So, first question, how will the respondent describe her overall experience as a BTLED student so far? So, paano mo ilalarawan ang iyong buong karanasan bilang estudyante ng BTLED hanggang sa ngayon? Pag mga po. Paano mo ilalarawan ang iyong kabuuang karanasan bilang estudyante ng BTLED until now? Hindi ko kayang ilarawan. Wala, wait lang. Sige, okay lang. Kasi Hindi ko. Okay lang yun? Wala, parang babagsak sila sa kagagawa ko. Okay po, next po. In what way has the Dapat po meron. Wait lang. Yung karanasan mo lang as a BTLED, as a student, paano mo siya Kung masaya, mahirap, malungkot. Nung ano po, as a student ka na ng BTLED, so paano mo siya, ano yung mga experience mo as a ano po, Kung nag-enjoy ka ba, nahihirapan. sa ngayon po, hindi ko pa po siya hindi ko pa nararamdaman sa buhay ko. Pero nagiging masaya naman, kaya lang nagiging masaya kasi meron kaibigan pero hindi dun sa course. Parang binabagsak ko yung Okay, next po. In what way has the respondent experience in the program changed your perception of BTLED as a career path? So, paano naka-apekto yung experience mo as a BTLED sa panahon mo bilang isang career path? As a BTLED. Yung perception mo, paano na-apektuhan yung perception mo dun sa experience mo as a BTLED student? Ganito, di ba ang perception mo nung una sa BTLED, akala mo ay aral-aral lang, walang di malaking sakop. So, anong, ngayon po, super napakahirap. And kahit po, parang dati kasi, pag kagaya ng, pagka papasok ako, wala akong pakialam. Pero ngayon, nagtatry-try na ako magbasa-basa. Okay po, next po. Which learning experiences have helped the respondent appreciate the program more? So, which learning experiences have helped the respondent appreciate the program more? Alin sa mga learning experiences mo ang pinaka nakatulong para mas ma-appreciate mo ang course on BTLED? Example po ay skill training, teaching demo, practicum, at projects. Yung practical. Medyo mayroon po akong natututunan. Madami po pala, hindi medyo. Madami po akong natututunan. And ngayon, konti pa lang, mga kalahati, 50% na natatanggap ko na siya. Next po, how do the respondent, peers, instructors, and the institution support your learning and career development in BTLED program? So, paano ka tinutulungan or sinusuportahan ng iyong mga classmates, teachers, school, sa pag-aaral mo at career development sa BTLED? Yung tulong para po sa akin, yung mga kaibigan ko at that time, gusto ko nang tumigil, pero gawa nila. Parang tinutulak nila ako na ituloy ko dahil nasimulan ko na, tapusin ko na. And yan lang Next po. Does the respondent now view BTLED as a good and viable career path? Why or why not? Sa ngayon, naniniwala ka ba na ang BTLED ay isang maganda at posible na career path? Opo. Opo, naniniwala na ako. Dahil sabi ko nung una, akala ko po hindi ko siya kaya. Pero nung habang tumatagal, yan nakaabot ng second sem, parang kaya ko to. So, how confident does the respondent feel about her future career after completing the BTLED program? Gaano ka ka-confident sa magiging career mo matapos mong makumpleto ang course ng BTLED? 80%. Okay. Pwede lang, okay lang po ba yun? Okay lang. Next po.
So how does the respondents' academic adjustment to the BTLED program affected this motivation and the challenges they have experienced as a student? Paano nakakaapekto yung pag-a-adjust mo sa mga subject ng BTLED sa iyong motivation at mga challenges na nararanasan mo bilang estudyante? So, para po, wait lang, bago nga po. So, paano nakaka-apekto yung pag-a-adjust mo sa mga subject ngayon as a BTLED student, sa motivation mo, tsaka sa mga challenges mo na nararanasan mo bilang estudyante? Paano nakaka-apekto yung mga subject na tinitake mo as a BTLED? Sinabi po niyo nga po kanina na HE nga, na hindi mo alam na meron palang subject na aligned din para sa IA na dapat tinitake mo. So, paano ka na-apekto yung pag-a-adjust mo doon? Sa subject, sa mga challenges na nararanasan. Wala ko maisip. Sabi niyo nga po kanina, HE ka, tapos first sem may tinig kayo ibang subject. So, paano ka nag-adjust? Sa mga subject na Di ba sabi mo nagulat ka kasi may industrial arts sa subject? Ano po? Ano ba yung adjust na ginawa ko dito? Pwedeng basa-basa ng... Basta po siya, more on nagbabasa-basa, yun nga po, nagbabasa ako about dun sa mga nagiging topic namin and somehow, nagkakaroon po ako ng idea. So next po, how does the respondent view the teaching and non-teaching career opportunities available to graduates of BTLED program? Ano sa tingin mo sa mga teaching at non-teaching na trabaho na pwedeng pasukin ng mga graduate ng BTLED? So ano yung sa tingin mo sa mga teaching na pwedeng pasukin ng graduate ng BTLED at saka sa non-teaching na pwedeng pasukin ng BTLED? Sa teaching, kapag more on teaching is graduate ka ng teacher. Kapag non-teaching, hindi sa pagtuturo yung anong pwedeng pasukin ng teaching at non-teaching na trabaho. Sa teaching, Yung mga non-teaching ay sa industries. Sa mga non-teaching, pwede sila sa anong industry sa tingin mo? Oh. Yung mga Graduate ng Trabaho. Anong trabaho pwede? sa ano po? If ever na hindi Sa- nila i-take Ang deep pagtuturo. kapag sa non-teaching. Pwede ba ito sa polis? Joke. Hindi, Kala ko pwede ito sa polis. Kunyari, Hindi, sa ano po, sa restaurant. Yes. Pwede Sa sa ganun HE. po, sa restaurant. Teaching, Opo. restaurant, pag non-teaching. Tinanong ko, pwede sa polis. Joke lang po yun. Parang babagsak sila kagagawin ko. So, okay. Next na po. So, proceed po tayo sa information, needs, and basis for website development. So, ito po yung aming output. So, which is informative website. So, familiar po kayo, informative website. Ang informative website po is yung meron siyang na-search nyo po sa Web. sa Sa Google Chrome na? Google Chrome, pag sinearch nyo po. So, ayun po yung magiging namin, output. So, pag sinearch nyo yung Bachelor of Technology, kung ano yun. So, nandun nakapaloob lahat kung ano nga ba ang BTLED program. Parang na-explain ko ano yung Para overview ng ma-explain kung program. ano po yung overview, kung ano nga ba talaga yung tatlong specialization and other activities na ginagawa sa BTLED. So, yun po yung aming output, ang informative website. So, first question po, what specific information about the BTLED program does the respondent think future students should know before enrolling? So, anong informasyon tungkol sa BTLED ang sa tingin mo ay dapat malaman ng mga future student bago sila mag-enroll? Ulitin ko, ma'am. So, anong mga informasyon tungkol sa BTLED ang sa tingin mo ay dapat malaman ng mga future student bago sila mag-enroll? Ano po? Siguro dapat po muna nilang alamin kung kakayanin ba nila yung course na yun. Yun lang. Wala, hindi ko alam sasagot ko na. Ano pang information? Ano po about ba sa mga BTLED? Na Bagay. nalaman mo ngayon na po. Yung Sa specializations, di ba tatlo yun? Yun, mga ganun. Okay. Sige, next question. Next po. Hindi po nakakaalala. What features or content will the respondent like to see in an informative BTLED website? Anong features or nilalaman ang gusto mo na makita sa isang informative na BTLED website? For you, ano pong gusto nyo makita na features dun sa website? Like yung mga information. Kung anong... information na gusto nyo pong malaman
Doon sa informative website na makikita nyo po. Yung ano po, yung lahat po ng lahat ng parang anong tawag dito yung Activities. opo yung ano ano nga yung sasabihin ko? Yung Specialist. Ala. Ala, limutan ko na. Ano yun? Sige, next. So, Basta po lahat yung related sa ano sa Bitiled. sa Bitiled RH lang po. Ay, hindi ko pala. Buo. Sa tatlo. okay po. So, next po, how does the respondent think an informative website could help reduce misconception about the BTLED program? Sa tingin mo, paano makakatulong ang isang informative website para mabawasan ang maling pagkaunawa tungkol sa BTLED? Sa tingin mo, paano makakatulong yung informative website para mabawasan ba yung maling pagkaunawa tungkol sa BTLED? Tingin mo, paano nakakatulong yung informative website? So, para po sa akin, malaki yung ano, malaki yung naitutulong nito dahil kagaya nga po ng halimbawa, wala ka po pong idea kung ano yung Bitiled, ay pag nakita mo yung yung informative website, yun magkakaroon ka po ng idea kung ano yung mga nakapalood. Okay po. Next. Last question po, ma'am. You can answer it yes or no. So, would the respondent like to see sections such as program overview, specialization, career pathways, admission process, and FAQs included in the website? Yes or no po? So, gusto mo ba na may mga section sa website tulad ng program overview, specialization, career pathways, admission process, and FAQs included in the website? Yes po. Okay, thank you so much.